Alam mo ba na hindi lang Afghanistan ang target ng Amerika? Bagkus, gayon din ang Pilipinas. Sapagkat may plano ang United States na magtayo ng mga military storage facility sa ating bansa. At ito mismo ay sa dating US Naval Base sa Subic Bay. Target nila na maging operational ito agad-agad. At base sa bagong dokumento, nag-request ang United States Navy ng 25,000 square meters na warehouse na kung saan ay may climate control at maintenance shop. Ang gagawin dito ay parang sa storage at pag-maintain ng kanilang mga sasakyang pandigma at equipment. Klaro rin sa requirements nila na walang bala o munitions na iimbak dito. Ang lugar din ay dapat kaya mag-support ng hanggang 50 tao kasama ng maintenance shop para sa repairs. Alam mo ba na originally, 10 years sana ang plano nilang lease? Pero ngayon, binaba na lang ito sa 5 taon. At isa pa, kailangan na nasa loob ito ng 10 miles mula sa prepositioning site ng US Marine Corps, kung saan ay nakalagay ang isang malaking 57,000 square foot warehouse sa dating Subic Bay Naval Supply Depot. At kung sakaling matuloy man ang lahat, by September sa susunod na taon ay magsisimula na silang mag-operate. Alam naman natin na ang Subic Bay ay matagal ng strategic spot para sa United States at Pilipinas. Noong Cold War, naging base nga ito ng malalaking puwersa ng Amerika, kasama na rin ang Clark Air Base. Pagkatapos magsara ng 90s ay medyo humina ang galaw. Pero ngayon, bumabalik na ang dating sigla ng lugar na ito. Alam mo rin ba na sa 2026 ay aabot na ng halos 500 defense activities ang gagawin ng United States at Pilipinas? Kasama na dito ang military exercises, EDCA projects, at forward deployment ng mga bagong assets gaya nga ng missiles at mga drones. Kaya, hindi lang basta storage facility ang usapan dito, kundi bahagi ito ng mas malawak na defense cooperation ng dalawang bansa. Dagdag pa, Subic Bay din ang madalas sa tambayan ng mga barko at eroplano ng Amerika, kung saan dinadala nila ang mga vehicles, troops at supplies. Hindi lang United States ang nag-i-invest dito. Gayon din, ang South Korea ay tumutulong na din na mag-revive ng shipyards na matagal nang nakatenga. At ngayon, pati Philippine Navy, Air Force, Marines at Coast Guard ay unti-unti na rin nagtatayo ulit ng presence sa Subic. At dahil sa sobrang strategic ng lugar ay nagkakaroon na rin ito ng ilang security incidents. Alam mo ba na nitong March lang may nahuling mga Chinese nationals na di umano'y nangespiya? Gumamit pa raw ng drones para kuhanan ng pictures ang mga barko ng Amerika at ng Pilipinas. Kaya, makikita mo na hindi lang basta warehouse ang pinag-uusapan dito. Isa itong senyales na bumabalik na talaga sa spotlight ang Subic Bay bilang isang pinaka-importanteng military hub sa Southeast Asia.